Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, binibigyan ko po kayo ng binabati po tayong lahat ng happy 8th anniversary po. Na nagpapasalamat din po ako. Ako pinigil ko ha. Ipapasalamat ako kasi binigyan ako ng isang sinama ko sa programa. So nagulat ako, hindi ko naman ine-expect, which is to say, though nag-church, lately pa lang, parang mga 2 months pa lang ako nag-church, 2 months, 3 months. So hindi ako madalas na kasama nila. Meron man hinahabol na lang ako, gano'n. Tapos, the last time, bibigyan ako daw yung isang magte-testimony. Sabi ko, kaya ko kaya. Tapos kasi, bigla kong alam yung saya, parang ma-share ko kasi yung isang tao na sinimulan namin sa pananampalatayang to, which is wala na yung father namin. Bata pa lang kasi kami talagang, ito na po yung minulatan namin na religion. Talagang purong espiritista po kami. So, siyempre bata pa lang, kahit tersera yan, daling araw, kasambit bit kami ng father namin. So hanggang sa dito na kami nagkaisip, dito na namin naimulat yung talagang religion na talagang, ito yung talagang isang alam namin na isa sa tumulong na malaki sa father namin nung panahon na yung nagsasacrifice yung father ko na kasi may sakit siya sa puso. Na hanggang halos sa simbahan na kami tumitira para lang madugtungan yung buhay. So, lahat yun, hindi pwede na talaga kompleto kami magkakapatid na nagsisimba kahit na umuulan yan. Bit pa namin si Sak noon na kahit naka-tricycle lang kami kahit umuulan yun. So, kasi kailangan namin kasi yun talaga yung ginugol namin na talaga yung kahit pa paano madagdagan. Kasi yung father ko parang na-diagnose siya na yung malaki yung puso niya. So, noong mga panahon na yun, ang sabi sa kanya ng doktor, 5 taon na lang yung itatagal. Yun ang sabi ng doktor. So, may treatment naman silang sinasabi, kaya lang, siyempre, as parang 5 taon lang, parang na-expect ng father ko yung more na babalik siya sa dati. So, hanggang sa nag-decide yung father ko na hanggang ang espiritu na mismo nag-guide sa amin, na siya yung nagturo kung ano yung way paano mapapadugtong pa yung haba pa yung buhay ng father namin. Which kasi sa center namin, kami yung talaga yung family na buo na maraming naigit sa paano mo nadadala yung buong family mo, paano niya yung nagagawa na every Saturday pa lang ng gabi, nandun na kami sa sentro, doon na kami matutulog hanggang matapos na kami ng Sunday. So, uwi na kami. Minsan, maraming struggle na buhay. Una yung sa transpo lang pag mag-ulan, tapos wala na kami sasakyan, paano mga panahon na yun. So, marami na talagang susubukan ka ng panahon kung gano'n mo siya talaga, gano'n mo hinahawakan yung pananampalataya mo. So, hanggang sa hanggang sa yun, ayun nga yung parang wala na eh. Doon yung father ko, alam na niya, aware naman na siya, alam niya, sinasabi na niya kung saan siya gusto niya ilibing. So, ganun na siya. Isa lang yung hinihintay niya yung may hatid niya sa stage si Bunso. Kasi siya na lang yung nag-aaral ng mga panon eh. So, sad to say, hindi naman niya ihatid, pero parang handa na rin naman siya kasi alam niya na yung pupuntahan ni Bunso na talagang gagraduate na siya. Hanggang sa yung dinala siya ospital si father, yung father namin dinala sa ospital, okay siya eh, normal siya, every month talaga nasa ospital siya. Para nagpapahiplak, para umihi, gano'n. So parang sa amin, parang every month, normal na yun. Hindi namin ina-expect parang gano'n. Tapos nung that day, pinunta na namin siya ng heart center sa Wesleyan. Sabi, sige umuwi ni Black, bumalik na naman. Tapos sabi nung doktor na, kailangan na po natin siyang dalhin sa ICU para i-monitor kasi yung way ng airway niya
nag-block na yung blood doon. So, possible na wala nang way pag meron pang i-block yun. So, dinala siya na ICU. Nung pagdala siya sa kanya sa ICU, tinaas siya, parang madaling araw. Madaling araw yun. Tapos, hanggang sa, nag-start na siyang mag-upo-upo, hanggang sabi ng doktor na, ay, kailangan na natin siyang itubo. So, sa amin, kakapatid, wala yung, kahit yung mother ko, walang yung, hindi siya ganun kaano na, ganun si Papa, kasi alam namin na ayaw niya yun. So, isang malakas na loob na nag-sign ng tubig si Bunso, siya yung nag-deceive. Hanggang sabi, wala na. Pag after nung chinub na siya, wala na eh. Hindi na siya gumising. Pero, ang sabi namin, no, tara, habulin natin. Tumatakbo punta ng sentro, habulin natin, mag-special session pa tayo, habulin natin. So, di na namin siguro talaga handang-handa na rin. Which is naman, malaki yung iniwan niya sa amin, talagang sobrang mas more nang pa sa yaman, kasi hanggang kayo na hawak-hawak namin. Alam ko naman sa family namin na struggle lahat, pero andyan yung papalad tayo na kasi merong isang spirito na gumagabay sa atin na talagang i-guide tayo. Kaya nandito na po tayo sa tamang daan, sabi ko nga. Kahit na hindi naman, active ako pero hindi ako ganun siguro hindi rin ako marunong mag-ebanghelyo, pero listener ako, makakanta ako, para maituloy ko yung iniwan sa amin ng father ko na yun lang yung alam ko na doon niya kami talagang minulat. So, yun po. Kaya tayo pong mga naturuan na nananampalataya, mapapalad po tayo. Kung ano na po yung nakita, kung ano na po nasimulan natin, ituloy na lang po natin. Kasi darating yung araw na yun lang din po yung kakapitan natin hanggang sa kabilang buhay, hanggang dito na lang po.